Si Claire ay isang dalagang likas na maganda, mataas, balingkinitan at may mga matang tila ba nakakatunaw ng sinuman tumitig sa kanya. Ngunit higit sa lahat, mayroon siyang kakaibang halina na hindi maipaliwanag. Madalas siyang pag-usapan sa kanilang bayan dahil sa kanyang ganda at popularidad, ngunit hindi lang sa kanyang hitsura natatapos ang kwento niya. Si Claire ay isang babaeng alam ang kanyang gusto at gagawin niya ang lahat para makuha ito. Sa isang party, nakilala ni Claire si Leo, isang matipuno at gwapong lalaki na tila ba nakuha agad ang kanyang atensyon. Nang makita niya ito sa isang pagtitipon, agad siyang nabighani sa mga mata nitong puno ng buhay at ngiti nitong nakakahawa. Ngunit si Leo ay mayroon ng kasintahan, si Leia, na kasalukuyang wala noong gabing iyon. Hindi iyon naging hadlang para kay Claire. Sa kanyang isip, si Leo ay isang hamon na kailangan niyang harapin at mapagtagumpayan. Habang ang iba ay nagkakasayahan, dahan-dahang lumapit si Claire kay Leo. "Hi Leo, kilala mo ba ako?" Tanong niya, may lambing at mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. "Oo naman Claire, sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo?" Sagot ni Leo habang iniinom ang kanyang alak. Hindi maipagkakailang may pagkamangha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Claire. "Gusto mo bang sumayaw?" Malanding tanong ni Claire. Hindi na hinintay ang sagot ni Leo at hinila na niya ito papunta sa gitna ng entablado. Habang sumasayaw, damang-dama ni Claire ang init ng katawan ni Leo na lalong nagpainit sa kanyang pakiramdam. Habang lumilipas ang oras, nagiging mas malapit si Claire kay Leo. Tuwing may pagkakataon, sinisiguro niyang makakalapit siya sa binata, nagpaparamdam ng kanyang pagnanasa. Isang gabi, nagkaroon ng pagkakataon si Claire na makasama si Leo sa isang mas pribadong lugar. Sa isang beach party, niyaya niya itong maglakad-lakad sa dalampasigan. "Anong ginagawa mo, Claire? May kasintahan ako," paalala ni Leo, ngunit tila ba nawawala ang kanyang determinasyon. "Alam ko, pero hindi mo ba nararamdaman ito?" Sabay yakap ni Claire kay Leo, damang-dama ng binata ang lambot ng katawan ng dalaga. Hindi na nakatiis si Leo at tuluyang hinalikan si Claire, puno ng pagnanasa at pananabik. Nagpatuloy ang kanilang lihim na pagtatagpo. Tuwing may pagkakataon, magkasama sila sa mga tagong lugar, palihim na nagkikita at naglalambingan. Isang beses, sa bahay ni Claire, naramdaman ni Leo ang hindi mapigilang pagnanasa habang magkasama silang nagkukulong sa kwarto. Hinalikan niya si Claire mula sa leeg pababa. Ang kanyang mga kamay ay naglalakbay sa makinis na balat ng dalaga. Si Claire naman ay napakapit sa kanyang buhok, nagugustuhan ang init at pangangailangan ni Leo. "Leo, ngayon lang ako nagkaganito," bulong ni Claire habang nararamdaman ang bawat halik ni Leo. Ang bawat pagdampi ng labi ni Leo sa katawan ni Claire ay tila ba apoy na nagbabantang lumamon sa kanilang dalawa. Habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kasuotan ng dalaga, naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito, tanda ng labis na pagnanasa. Nang tuluyan nang naalis ang mga sagabal sa kanilang mga katawan, hindi na nila napigilang magpaubaya sa init ng sandali. "Claire, hindi ko kayang tigilan ito. Hindi ko kayang tigilan ka," bulong ni Leo habang hinahaplos ang bawat kurba ng katawan ng dalaga. "Huwag kang tumigil, Leo, kailangan kita," tugon ni Claire habang hinahaplos ang matipunong katawan ng binata. Sa bawat galaw nila, tila ba isang sayaw na puno ng emosyon at pagnanasa ang nagaganap. Si Leo, dama ang bawat pintig ng puso ni Claire, at si Claire, dama ang bawat pintig ng puso ni Leo. Habang magkalapat ang kanilang mga katawan, nagising si Claire sa malambot na kama, ngunit naramdaman niyang mag-isa na lamang siya. Wala na si Leo sa kanyang tabi. Napansin niyang magulo pa ang kumot at unan, tanda ng kanilang maiinit na sandali kagabi. Habang bumangon siya, napansin niya ang tahimik na kapaligiran. Wala siyang naririnig na ingay mula sa kusina o sala. Tuluyan nang umalis si Leo. Nagdadalawang isip man, kinuha ni Claire ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Leo. "Good morning, Leo. Where are you? I miss you already." Lumipas ang ilang minuto, naging oras, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Habang tumitindi ang kanyang kaba at pag-aalala,
Sinubukan niyang muling magpadala ng mensahe. Leo, are you okay? Please reply. Wala pa ring tugon. Nagsimulang maglaro sa isip ni Claire ang mga posibilidad. Bakit hindi sumasagot si Leo? May nangyari ba sa kanya? O baka naman talagang iniiwasan na siya nito? Alam niyang may kasintahan si Leo, ngunit hindi niya kayang tiisin ang ganitong pakiramdam. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, nagdesisyon si Claire na hindi susuko. Hindi niya hahayaang matapos ang lahat ng ganito lamang. Gustong-gusto niya si Leo at gagawin niya ang lahat upang mapasa kanya ito. Lumipas ang buong maghapon na wala pa ring sagot mula kay Leo. Naramdaman ni Claire ang bigat ng sitwasyon, ngunit hindi niya kayang sumuko. Nagpasya si Claire na makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa isang kilalang bar sa lungsod. Isang linggong hindi nagparamdam sa kanya si Leo. Dati naman lagi silang nagkikita, ngayon parang walaw ng oras sa kanya. Kailangan niyang maglabas ng sama ng loob at alam niyang ang pakikipag-inuman kasama ang kanyang mga kaibigan ang makakatulong sa kanya. Dumating siya sa bar, suot ang kanyang paboritong pulang bestida na nagpalutang sa kanyang kagandahan. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga kaibigan, sina Carla, Jenny at Mike. Claire! Ang tagal mong nawala. Ano na ang balita? Masiglang bati ni Carla habang iniaabot ang isang baso ng alak. Oo nga, parang palagi kang busy ah, dagdag ni Jenny, sabay ngiti. Medyo marami lang iniisip, simpleng tugon ni Claire habang umupo sa kanilang mesa. Habang nagiinuman, nagsimulang magkwentuhan at magtawanan ang magkakaibigan. Ngunit biglang nag-iba ang timpla ng gabi nang mapansin ni Claire na dumating si Leo kasama si Leia. Maganda rin naman ang kasintahan ni Leo at halatang masaya sila sa kanilang pagdating. Hindi maiwasang sumikip ang dibdib ni Claire at umusbong ang selos at galit sa kanyang puso. Uy Claire, mukhang si Leo yun ah. Bulong ni Mike nang mapansin din niya ang bagong dating na magkasintahan. Oo nga, kasama pa si Leia. Ano kaya ang ginagawa nila dito? Sabi ni Carla, halatang nag-aalala para kay Claire. Mabilis na nilagok ni Claire ang laman ng kanyang baso. Pilit na pinipigilan ang luha na gustong kumawala. Huwag niyo na lang akong pansinin, okay lang ako, sabi niya pilit na nagpapakatatag. Claire, alam naming mahirap, pero baka dapat nang tanggapin ang totoo, sabi ni Jenny. May pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko alam, Jenny. Alam kong mali pero hindi ko pa rin kayang bitawan si Leo. Tugon ni Claire, halos mag-breakdown na habang patuloy na umiinom. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman, galit at selos. Huminga siya ng malalim, pinilit na maging kalmado. Napagdesisyonan ng mga kaibigan ni Claire na mas mabuting umuwi na lamang sila bago pa siya tuluyang makagawa ng eksena. Halatang lasing na si Claire at mas mabuting nasa bahay siya kaysa manatili pa sa bar kung saan naroon din si Leo at Leia. Tara na Claire, ihahatid na kita sa bahay, sabi ni Carla habang inaakay si Claire papunta sa kotse. Sige, uwi na tayo, sagot ni Claire. Halatang lasing na at hirap na tumayo ng maayos. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Claire, nakatingin sa bintana ng kotse. Hindi maalis sa isip niya si Leo at ang kanyang pagkabigo. Nang makarating sila sa bahay, inalalayan siya ng mga kaibigan niya papasok. Salamat sa inyo mga bes, sabi ni Claire. Pilit nang umingiti habang nagpaalam ang mga kaibigan. Magpahinga ka na, Claire. Nandito lang kami para sa'yo, sabi ni Jenny bago sila tuluyang umalis. Pagdating sa kanyang kwarto, agad na bumagsak si Claire sa kama, dama ang pagod at bigat ng kalooban. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Kinabukasan, nagising si Claire na may matinding sakit ng ulo. Bumangon siya at pilit na inalala ang mga nangyari kagabi. Ramdam pa rin niya ang sakit at galit sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang araw at hindi na natiis ni Claire magtungo sa trabaho ni Leo. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng lakas ng loob at gamitin ang kanyang kagandahan upang makuha ang kanyang nais. Hindi na niya kaya maghintay pa. Kailangan na niyang malaman kung talagang may patutunguhan ang kanilang relasyon. Binihisan niya ang sarili ng isang elegante ngunit kaakit-akit na damit.
isang itim na bestidang nagpapakita ng kanyang mga kurba. Nagsuot siya ng high heels na nagpalutang sa kanyang alindog. Nang makapaghanda na, dali-dali siyang nagtungo sa opisina ni Leo. Pagdating sa gusali, dumiretso siya sa reception at sinabing kailangan niyang makita si Leo. Sinundan niya ang direksyon papunta sa opisina ni Leo at nang makarating siya sa pinto, huminga siya ng malalim at kumatok. "Pasok!" narinig niyang sabi mula sa loob. Pagbukas ng pinto, nakita ni Claire si Leo na nakaupo sa kanyang desk, tila abala sa mga papel. Ngunit nang makita siya nito, agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Leo. "Claire, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Leo. Halatang nagulat. "Kailangan nating mag-usap, Leo. Hindi na ako makapaghintay pa." Tugon ni Claire habang isinasara ang pinto at naglakad papalapit kay Leo. "Nakita ko kayo ni Lea sa bar." "Claire, bigyan mo muna ako ng oras magkapag-isip," sabi ni Leo, halatang kinakabahan. "Oras? Ilang oras pa, Leo? Hindi na ako makapaghintay," sagot ni Claire habang dahan-dahang lumalapit. Ipinapakita ang kanyang kagandahan at alindog. Habang papalapit siya kay Leo, naramdaman niya ang tensyon sa silid. Hindi na rin nakatakas kay Leo ang kagandahan ni Claire. Nang makalapit na siya kay Leo, inilapit niya ang kanyang mukha sa binata. Naramdaman ni Leo ang init ng kanyang paghinga. "Leo, alam kong gusto mo rin ako. Hindi mo kayang itago yan," bulong ni Claire habang dinadama ang balikat ni Leo. "Claire, huwag dito. Baka may makakita sa atin," pakiusap ni Leo, ngunit ramdam ang pagnanasa sa kanyang boses. "Walang makakakita. Mag-isa lang tayo dito," sagot ni Claire habang hinahaplos ang mukha ni Leo. Hindi na nakatiis si Leo at bigla niyang hinila si Claire papunta sa kanyang kandungan. Naglapat ang kanilang mga labi puno ng pagnanasa at init. Habang naglalakbay ang kanyang mga kamay sa katawan ni Claire, naramdaman ni Leo ang init at lambot ng kanyang balat. Sa bawat haplos at halik, naramdaman ni Claire ang hindi mapigilang pagnanasa ni Leo. Hinayaan niyang maglakbay ang mga kamay ni Leo sa kanyang katawan, nag-iinit ang bawat pagdampi ng kanyang mga palad. Si Claire naman, gamit ang kanyang kagandahan at kahusayan, ay inakit si Leo sa paraang hindi nito kayang labanan. Umiindayog siya sa ibabaw ni Leo habang nakaupo laman ito at walang nagawa at magpaubaya sa kanya at lasapin ang sarap ng dulot nang mag-indayog niya sa ibabaw nito. Habang nagaganap ang kanilang maiinit na tagpo na puno ng init ang silid, ang kanilang mga ungol at halinghing ay naging musika sa kanilang pandinig. Sa bawat galaw at halik, naramdaman ni Claire ang kaligayahan. "Leo, ang sarap ng bawat sandali sa piling mo," bulong ni Claire habang magkahinaan ang kanilang mga katawan. Binuhat siya ni Leo at nilipat sa office table. Hawak ang 2 niya at pinagpatuloy ang indayog ng katawan nila. Lakas ng mga ungol ang naririnig sa buong opisina, pareho nila nakalimutan kung nasaan sila. Binilisan pa ni Leo ang indayog hanggang pareho nila naabot ang dulo. Nagmamadaling inayos ni Leo ang sarili pagkatapos. Pero si Claire dahan-dahang lang inayos ang sarili habang tinitingnan ang lalaki na mukhang naguguluhan sa nangyayari kanina lang. "Hindi ko na kayang itago ang lahat ng ito. Hindi ko kayang makita ka kasama si Lea habang ako'y naghihintay lamang. Mahal kita, Leo, at kailangan kong malaman kung anong gagawin mo," diretsong sabi ni Claire, puno ng emosyon. "Claire, alam kong nasaktan kita at alam kong mali ang ginawa ko. Pero mahal ko rin si Lea. Hindi ko pwedeng basta na lang iwan si Lea," sagot ni Leo halatang naguguluhan. "Bakit hindi? Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ang lahat para sa akin," giit ni Claire. "Mahirap ang sitwasyon natin. Hindi ko kayang basta na lang iwan si Lea," sagot ni Leo. Tila ba nahihirapan din? Pareho silang natahimik ng ilang sandali. Ramdam ni Claire ang sakit sa kanyang puso, ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon bago pa man siya makapagsalita. Bumukas ang pinto ng opisina ni Leo. Pareho silang nagulat nang makita kung sino ang nasa labas ng pinto. Hindi man lang mabakasan ng gulat ang mukha ni Lea nang makita siya sa loob ng opisina ni Leo. "Hello, babe," sabi ng babae palapit kay Leo. "Nagpunta na lang ako dito kasi na-bored na ako sa bahay."
Gusto kong bumili tayo ng mangga mamaya, babe. Ganito pala pag maglilihi ka, ang dati hindi mo hilig kainin ngayon hanap-hanapin mo na. Nakangiti pa itong nagsasalita pero sa akin nakatingin. Nabigla ako sa narinig pero sobrang pigil ko sa emosyon ko na hindi mahalata ang naramdaman pagkatapos marinig ang sinabi ni Leia. Tiningnan ko si Leo pero hindi man lang ito nagulat sa sinabi ng babae. Bagkus, hindi ito makatingin sa akin. Hi, Claire! Narinig ko na sambit ni Leia. Napatingin ako sa kanya at hindi mapigilan magulat dahil kilala niya ako. Hello! Taas no ako nasagot. Magkakaanak na kami ni Leo, sambit ni Leia. Sabay haplos sa tiyan niya. Sana naman maintindihan mo na may pananagutan na si Leo ngayon. Hindi ako nakasagot agad pero sa kay Leo nakatuon ang paningin ko ngayon. Hindi ko akalain na hahangton sa ganito. Akala ko may chance na maging kami. Pero ang lalaki wala man lang guts na sabihin sa akin magkakaanak na pala sila ni Leia. Iiyang minuto lang bago dumating ang babae, may milagro pa silang ginagawa. Na alam ko gusto din naman ng lalaki. Mukhang paasahin lang pala ako ni Leo sa huli. Bumaling ang tingin ko kay Leia. You can rest assured, there's no need to worry about that, sabi ko sa kanya. Tinapos na namin kung anuman meron kami kanina, Leia. Congratulations sa inyo at magka-baby na kayo. Sambit ko. Anyways, I have to go. Sabay talikod ko at labas ng opisina. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko bago ako nakatalikod ang parehong gulat na hitsura nilang dalawa. Si Leo, siguro dahil sa reaction ko sa nalaman, hindi niya siguro akalain na ganun lang ang masabi ko. Hindi ko din maisip na ganun lang ang magiging reaksyon ni Leia. Kilala niya ako pero yung lang ang naging reaksyon niya nang makita ako. Siguro feeling niya siya ang nanalo sa amin. Tama naman siya at alam ko na may kasalanan ako, pumatol ako sa may karelasyon na. Habang nagmamaneho hindi ko hinayaan pumatak ang luha ko. Wala dapat sisihin kung hindi ako but I can't shake this sense of betrayal. It's like I keep reminding myself that boys will be boys to cope with it. No matter how much I try to make sense of it, that feeling just won't go away. It's frustrating trying to match up what I expected with what's actually happening. Hindi sa lahat ng panahon makukuha mo ang gusto mo. Mahirap talaga pag ikaw ang naging third party sa isang relasyon.